Gusto mo bang muling maranasan ang ganda ng kalikasan? Lumanghap ng sariwa at malinis na hangin. Lumusong sa tubig para makita ang ganda ng karagatan. Ang mga pagkaing ibang level ang lasa. Pag malaki ang nga, yon ay talaba. Cheers, kuya. Cheers. Cheers! Ito na siya ng kain. Siyempre, kilalanin ang locals. Grabe. Sayang. You know? Butas. Sige, okay lang yan. Wala. Yan. Ayos. Kailangan na ang kamay mo mabilis dumukot para kang mandurukot. Ito, tsinelas ko. It's time to awaken our senses tonight, viajeros. Touch, smell, hear, taste, and see the beauty that is Zamboanga Sibugay. Payak. Tahimik. Na hindi nga sementado ang kanilang pier. Ganun kaluki ang probinsya ng Zamboanga Sibugay. Dito ang jump-off point patungo sa sikat nilang tourist destination. Ang isla ng Buluan. So, nandito tayo ngayon sa Buluan Island. Bulu means bamboo apparently. And apparently, dito sa island na to, ang daming bamboo before. Ngayon, sakto na lang. Anyway, wala pa silang entrance fee that they charge. Pero may mga cottages. You have to pay 500 pesos a day to rent out the cottages. Wala pang overnight options. But you can bring your tent. Not sure kung papayagan kayo, no? But anyway, just always talk to the local government. This is a, protected area because may mga taklobo, may mga different species of fishes. But if you're on the island and you just really want to party, well, I think kailangan nyong alamin. No pork allowed. Yung number 1 dun sa paalala sa lahat. Kahit pork and beans, alam ko sa Delata, sinabi nilang pork and beans, yung pork nila kakaperanggot, bawal pa rin yun. Bawal ang baboy dahil pagmamay-ari ng isang Muslim ang Buluan Island. Paniniwala kasi nila ito sa Islam, kaya respetuhin na lang natin. Hindi ko alam kung pwede magdala ng spork. Yung spoon pati fork, hindi ko alam kung pwede yan eh. Anyway, maraming bawal. Kita nyo naman sa ngayon, yung bawal ay effective dahil malinis pa yung lugar. Speaking of,
malinis yung lugar. Alamin natin kung malinis yung tubig. Snorkeling tayo. Noong 2015, naging best marine protected area sa Pilipinas ang Buluan Island dahil sa buhay na buhay nitong marine life. At para mapanatili ang ganda ng ilalim ng tubig, ipinagbawal din ang pangingisda sa palibot ng isla. Kaya bihira ang mga mangingisda na makikita nyo sa paligid. Bawal man ang baboy at alak sa isla ng Buluan, don't worry mga biyero, pwede namang magbaon ng mga kutkutin. Gaya na lang ng lukot-lukot. Ang crispy rice rolls na to. Ang giniling na bigas na may kasamang gata. O ang galapong, piniprito. How to achieve that lukot-lukot texture? Kahit moderno na ang style ngayon ng pagluluto, hango pa rin ito sa sinaunang paraan ng mga subanin. Lukot-lukot, anyone? Dahil inggitero ako, kailangan matikman ko rin yan. Rice rolls. Hindi na crispy. Okay pa yun dahil maganda yung texture niya. Crispy pa rin? Yung hindi O, pang-export na yan ngayon sa medyo ano. may pagkano siya eh, chewy. Pero masarap yung ganong texture nga yung chewy. Ito yung bagay sa ice cream. Parang ipa. Yeah, hindi siya ganun matamis. Sarap lagyan siya ng ice cream sa loob. Gaya ng ibang probinsya sa Mindanao, mataba ang lupa sa Zamboanga, Sibugay, kaya mainam taniman. Lahat yata ng itanim dito, nabubuhay, lumalago at namumunga. Kaya ang Zamboanga, Sibugay din ang tinaguriang calamansi capital ng buong Zamboanga. Sako-sakong kalamansi ang inaani ng farm na to, araw-araw. At ang presyo ng isang sako ng kalamansi dito, 400 to 450 pesos lang. Malayo sa presyong 1,250 pesos o higit pa sa palengke sa Maynila. Sa dami nga ng kalamansi, kailangan na nilang gawing kalamansi juice ang mga hinog na para hindi masayang. Ang tanong, mas maasim ba o mas matamis ang hinog na kalamansi? What say you, Team B&D? Shim! Kaya para sa mga gusto ng konting sweetness, don't worry, may halong asukal ang kanilang calamansi concentrate.
Ang Zamboanga Sibugay ay isa sa mga pangunahing supplier ng rubber raw material sa Pilipinas. Kaya ang rubber tree plantation, libo-libong hektarya. Kahit saan man ibaling ang paningin, puro-puro ng goma ang makikita. Gano'ng kalawak po ito? 998 hectares to. 998 hectares. At lahat po yan. Planted na yan. Teka, ano po bang tawag sa puno na to? Rubber tree? Rubber tree. Ganun lang po yun. Okay. At paano po ba nag-work yun? Kasi syempre, iniisip lang po natin. Gulong, different types of rubber. Paano nyo po kinukuha at ine-extract yung rubber mismo sa rubber tree? Tinatap namin. Pagkatapos, tutulo yung latex. Latex. Latex, Okay. yung presko pa, yung hindi pa nag-coagulate. From here to here lang po, no? Oo. Bakit dito po sa isang side? Ba't wala? Pag maubos ito, Sa kabila naman. sa kabila na naman mag-rest ng 2 araw pagkatapos balikan. Mag-tap ka dito, pag sunod na araw, kinabukasan doon na sa ibang area. Ibang area naman. Oo. Araw-araw, meron kaming nagtatap na Pwede ba towers. tayong pumunta sa isang puno na pwede nating makita yung pag-drip ng latex? Sige po. Pag-tap, ganito nga ganun, pagkatapos silait. Pero kailangan hindi masugatan, hindi aabot sa kahoy. Masugatan, maabot yung kahoy, ganito ang kinalabasan, bubukol. Masubukan nga, parang ang dali lang naman kanina ginagawa ni Kuya eh. So, tama po? Oo. Huwag mong itagilid, ganon mo. Huwag mong itagilid, dahil masugatan yan, ganon. Ganyan. Ganyan po. Oo. Sobrang nipis yung kailangan medyo Mas kapalan mo. makapal pa. Kapalan mo ng konti. So, saan po ako manggagaling ulit? Doon. Doon? So okay balik lang. ka. Okay lang po. Okay lang. Akala ko kasi. Kaya pwede ko bang hawakan to? Ganyan, Oo. sir? Hindi. Dito ka lang. Dito lang, Oo. dito lang. Okay. Yan, okay na po yung kapal na yan? Oo. Kung tignan mo, parang madali lang, no? Oo nga po eh. Pero pag ginagawa mo, mahirap. Stig. Kape na lang kulang, pati sukal. Parang gatas yan. Yung latex na yan, ang daming iba't ibang klaseng pwedeng produktong gawin. Oo. Katulad ng ano po? Ano po yung mga top 5? Yung gulong, tsinelas, yung gloves. Gloves, oo. Correct, opo. Gloves, tapos sapatos, tsinelas. Marami yung mga interior. Wala pa yung amoy. Wala pang amoy, opo. Ang mas mabaho ito. Pag nawakan mo to, mabaho to. Ang ng tinapa. Aasim. Aasim yung amoy. Oo. No. Nagkukuha ng mga tinatawag nating dagta o yung rubber latex po. Yung mga toppers po, dinadala po niya dito sa planta eh. Mga ilang orasan yan, pinakagulate po namin yon, pinapatigas bago namin i-process po eh. Pagkatapos, doon pa lang dadalhin sa mga factory gaya nito at ipoproseso para mas tumigas at tumibay. Patutuyuin. Coagulation po tawag namin doon. At kapag matigas na ang rubber, maaari na itong hatiin at dalhin sa mga cutter. Tada! Semi-processed rubber na! Mula sa mga puno ng goma na pangunahing kinabubuhay ng mga taga-Sibugay, balik bangka naman ako para sa isang Sibugay Feast. Salamat po.
hindi napiga yata yung sili. Manghang ba? Crunchy pa rin. Pati ulo kinakain ko. Dito yung maraming pagpatigas ng ngipin natin. Nasa ulo. Nasa ulo? Kaya kinakain ko yung ulo. Kaya 59 years old na ako. Hindi nga. May ngipin. Yes. 59 years old? 1960. Malapit na ako mag-retire. Next year. Next year? Galing ha. At may kasama pang Agok. Asoos. Asus. Only in CI. Oops! Wait, there's more! Ang pahi! Usually nakikita ko, maliit lang ah. Dito malaki. Pero ito malaki. Yes. Nag-holding hand sila. Pang Valentine's. Pero ito, nakakain din yan. Oh, may laman din siya. Katulad, pero hindi siya katulad. Oo, parang ganun din siya. So, ito siya. Pero fresh water ito. Right. Ayan. May laban siya ah. Oh, you see? Nag-gym siguro din yan. Ang tapang. So, mas matigas siya. Matigas yung balat kaysa. Opo. Di ba kung i-compare mo? Yung sa mga, yung palagi nating nakikita. Opo. Matigas siya. So, mas matigas din ang laman niya. Tingnan mo. Subukan mo ulit. Tikman. Susubukan ko muna walang ano. Tikman. Sige. Walang sauce. Sige. Yung pure. Ano? Parehas ba? Okay ba? Very similar. Magkano yan per kilo? 300. 300. So, mas mura. Ito yung gusto kong buksan. Doon sa tento na putol. Ayan, sa ano na. Nandyan? Ayan. Barak, Ito iba. mas masarap. Pero ang pinakabida sa Zamboanga Sibugay ay matatanaw lamang pagkalubog ng araw. Ang mga kabog o giant flying foxes. So, anong oras po yung inaantay natin bago sila lumipad? 6. 6 o'clock. Oh, makita mo yan, may isa yung una. Ikot yan 3 beses. Okay. Tapos, pag signal niya, sabay na yung lahat. So, isa lang muna. Tapos, kung saan siyang direksyon, magpunta doon. Ang karamitan. Siya leader, navigator? Parang leader. Parang tinitingnan, para surveillance niya kung cleared ba ang area. Oo. So, gabi silang lumalabas dahil kalimitan sa prutas na puti, sila yung pollinator. Kasi yung bulaklak na puti, pag gabi, alas 9 to alas 10, nagbubukas sila. So, tulog yung mga bees. Sila yon pollinator. Katulad ng durian. Kaya ang durian ganito, yung branches niya. Kasi free silang mag-ikot. Galing. Doon sila. Kung wala, yan ang connection. Yang connection ng bats dito at saka yung durian sa Davao, bakit makarating sila? Because of that durian, kaya pumupunta sila doon. Yung banana, actually 86 fruits na silang pollinator. Yan ang pinaka-importante sa kanila. Pinaka-importante ito. Malaki man at nakakatakot, mas malaki ang parte ng mga kabog sa ecosystem ng isang probinsya, gaya ng Zamboanga Sibugay. Tapos na ilan na? Sa 190,000. 190,000. Yan yung mga Nandyan, nakikita mo lang yan, pero nasa loob yung iba. Nakita ko nga eh. Tapos hanggang paglilipad na sila, kailan sila babalik? Mga madaling araw. Madaling araw na. O mag-counting kami kung tama ba yung bilang namin. Kasi okay yung counting. Paano yung makakount nyo? Okay yung counting pabalik kasi kunti-kunti. Pero ito ngayon hirap. So by seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hindi, by ano na, by hundreds, by seconds ka na. Hundreds ba, by 20. Makikita mo yan. By blocking kami, by blocking. Para pang estimation pa rin. Hindi pa actual. Ito, hindi kumakain ng karne. Hindi sila. Iba yung kumakain ng karne, yung mga carnivorous katulad ng mga prey natin, mga Philippine eagle, yung mga hawksbill natin, mga hawks natin dyan. Pero ito talaga yung pinupuntahan dito kapag alas 6. Ito na. Ayun, lumipad na itong isa. Ayan. Ayan. Starting na sila. Kaya parang, okay, next batch. O, no? Hindi yung... May iba, pumunta na din doon, di ba? Kita mo? O, may sumusunod na, may pumunta din doon.
punta ng Basilan, punta ng Hulo. Nagsimula sila 5:57. Katulad ng sinabi ni Kuya, may nauna. No? Hindi mo alam kung navigator, siya yung leader. Pero he went to one direction and then after like a few minutes, you know, thousands and thousands of flying foxes actually followed him. But then again, meron din mga ibang pasaway, hindi naman pasaway lang pala. May mga ibang pinuntahan na direksyon. Sabi ni Kuya, pwede sila pumunta ng Basilan, pwede sila pumunta ng Mindanao, pwede sila pumunta ng as far as Luzon. And then, babalik sila Mamayang madaling araw. Mamayang madaling araw. Galing, oh? Isang napakagandang karanasan na makakita ng libo-libong kabog. Kinabog ng kabog ang lahat. Touchdown, Zamboanga, Sibugay. Dating parte ng Zamboanga del Sur ang Zamboanga, Sibugay bago ito naging independent province noong 2001. Kahit unti-unti nang umuunlad ang Zamboanga, Sibugay, napananatili pa rin ito ang kanyang provincial charm. Huwag niyong aasahang makakita ng mga mall at mamahaling hotel kahit sa sentro nito na bayan ng Ipil. Pero may mga tahimik at malilinis na resort at hotel na maaari niyong tuluyan kung sakaling nagbabalak kayong dumalaw dito. Mag-iikot naman kayo sa ibang parte ng probinsya, pwedeng magrenta ng habal-habal na siyang kadalasang mode of transportation ng mga tao rito. Siyempre, may mga van rental din para sa malalaking grupo. People will actually love when they come here. Dito sa Dalisay, kung may mga turistang pupunta dito, siguro nagustuhan nila ang view sa busay namin. Basta't may falls, go tayo dyan! Tama ba biyahe ni Drew Team? Yes! 2 kilometro lang mula sa barangay ng Dalisay, ito ang maririnig nyo at bubungad sa inyo. Presko at malamig ang tubig na nanggagaling sa bundok. Hindi pa namin na-develop dahil kung ang barangay kasi ang pagbasihan mag-develop dyan, hindi namin kaya. Pero bago pa man magtampisaw, yaking magpalista muna sa kanilang barangay para mabigyan kayo ng guide na makakasama nyo papuntang falls. And the best part pa rito, libre! Walang entrance fee. Bihira na yan ngayong 2019, ha? Napaka-espesyal ng lugar na to para sa komunidad. Mahalaga sa kanila ang pangangalaga ng kalikasan. Si Doc Dante na isang environmentalist mismo ang magsasabi niyan sa inyo. Kahit ilang tao ang ihi niyan, walang amoy. Walang amoy? Okay. So, pag ihi, ganito siya. This is the biochar. Ipa lang kasi ito. Mali yata to. May, pag malalaki. Akala ko mali. Pwede lang ito ihi dyan. Oh. Tapos, ito yung pang-liquid niya. Pagkatapos umihi, ganun lang. Or kahit ilang umihi, okay lang walang spray. Wala lang siyang walang amoy. Ano po yan? Yung biochar liquid, galing sa IPA. Galing sa IPA. Pyrolysis ang gamit. Ang mga urinals na to may biocharcoal o IPA ng palay na ginawang uling.
Pero hindi to siya pure. 10% lang, tubig na yung 90%. So hindi siya kalas. So ito yung panglalaki. Ang pangbabae sa kabila. Pwede ba tayo pumasok doon? So dito sila. So number 1 lang to, number 1. Ganyan. Ganyan ang forma. Ayan. Lahat yan nakapunta doon. May tubo yan papunta doon sa labas. So doon din may ganyan din lagay. Tuturuan kami ng biotechnology at ng biochar because of Philip Camara. Correct. So doon kinuha, pinadala kami lahat ng mga pendro. Pinapisit kami sa farm ni Philip Camara. Ito ang gamit ko sa Zambales. Itong gamit niya. Tinuro ko ito sa farm, sa farmers ngayon. Yung mga piggery para walang complain yung mga neighbors. Ito ang tinuturo natin sa mga farmers natin dito. Sa para maintindihan ng lahat, ihi muna. Yan. Walang amoy panghi. Walang amoy. Amoy biochar. 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 Maliban sa waterless urinals, ito ang isa pang eco-friendly way ng mga taga-Sibugay. Instead of itapon nila doon sa basura, yung itong plastic, papunta kasi ito sa daan, sa tubig. So sa bahay pa lang nila, lagay nila kasi sa school, wala ng plastic. Correct. Pero sa bahay, ang daming plastic. So ginawa nilang ito, pasok nila sa bote. Imbis na mga kahoy o bakal ang ginamit para sa upuan at lamesa na ito, gumamit sila ng eco bricks. Ito ay mga bote ng soft drinks na pinuno ng iba't ibang basurang gawa rin sa plastic. So nag-umpisa kami sa bahay and then sa opisina. So ngayon, nanap namin ng community. Sa CI, ito muna ang lai ang nag-adapt. And then marami na rin mga barangays na gusto na rin. So hindi naman ito bago, marami na itong gumawa. Pero at least dito sa amin wala pa. In-adapt na ng local government ito ngayon. Lahat na, pati yung merkado, magpunta ka dito, doon, dahon na, instead of plastic. Basket na sila magdala. Tama. So bumalik tayo sa kung panahon na kung bibili tayo ng suka, bibili tayo ng gas o kerosene o toyo, nagdala na sila ng bote. Ngayon nag-start na mahirap i-implement sa umpisa, pero napakasanayan lang yan. Bago darating sa ocean, yung plastic dito muna natin para hindi na makarating sa ocean kasi maraming namamatay eh. Isa rin sa ipinagmamalaki at inaalagaan ng mga taga-Sibugay ay ang kanilang bakawan. Ang laki na kanilang protected area, almost 1,150 hectares of pure mangroves. At halos 7,300 na wetlands. No wonder ganoon sila kasipag sa pangangalaga nito. Ito na po yung mangrove ng CI. So dito makikita natin kung ano-ano klaseng ibon. Migratory birds, 59 kinds, species, na pumupunta sila, migratory sila without passport, without visa. Pero umaga raw nagpapakita ang mga migratory bird, kaya naman wala kami masyadong nakita, kundi hectare upon hectare of mangrove forest. Isang barangay Concepcion sa nakinabang sa malusog na mangroves ng Zamboanga, Sibugay dahil nga nakatapat ang ibang mga municipality ng Sibugay sa Sibugay at Morogolf. Naging kabuhayan na ng karamihan dito ang pangingisda. Si Mang Dodoy, tinaguri ang King of Oysters sa barangay Concepcion. Siya kasi ang unang nagtanim ng oysters sa buong barangay at ngayon nagbunga na ang paghihirap niya. Isa na ang kanilang barangay sa pinagkukunan ng oyster sa buong probinsya. Paano niyo po naisipan na magtanim ng Talaba. Naglipit. Kasi noong mga dekada 90s, humina ang pangingisda. So nakita namin itong seal namin ay suitable or magandang paraan na alternative income. Na makita ng local government na maraming nag-i-engage sa ganong hanap buhay, so sineryoso na lang nila at sineryoso din ang mga tao hanggang ngayon. Isa yan sa programa namin na mag-aquaculture. Instead na araw-araw nandun ka sa laot para mangisda. Napalaki nyo? Oo, napapalaki kami ng mga lapu-lapu, mga alimango. So, binabawasan namin yung fishing effort ng mga mangingisda. Hindi naman kailangan mangisda ka araw-araw para magkaroon ka ng hanap buhay. Mayroon marami namang paraan. Sipag lang at para-paraan. Ito yung mga
mga talaba farm na ito. Pero mga wild yan, mga wild. Nandun talaga yung culture namin. Magkano po yung benta nyo per kilo? Per kilo, nasa 20 to 25 pesos per kilo. Depende sa panahon. Ngayon kasi, kaming Chinese New Year, at katatapos lang ng Christmas at ng New Year, medyo mahal ngayon. Oo. So, after matapos yung season ng mga ganon, pabalik siya sa ulit sa normal, mga 20 pesos na lang per kilo. Ngayon, nasa 25 to 30 pesos per kilo ngayon. Ito siya, ang tagnipis. Ito naman, sa buong Pilipinas ata, ito lang dito sa lugar namin, ang may ganito. Na ganon kalaki. Sa ibang lugar, mayroon, pero maliliit mga ganito lang. Dito yung nakikita ko na malaking ganon, ang tawag namin dyan, tagnipis. Kaya ganito siya kadami dito dahil nasa baba siya ng mangroves. Yung mga mangroves yan, yung nagbibigay ng mga pagkain para sa tagnipis. At itong talaba naman, protektado sila sa mga alon-alon dito. Kaya hindi sila natatabunan ng lupa. Mamaya, kakain tayo mamaya. Oo. Pero kailangan mo munang sisirin o kunin yung isasalang natin mamaya. Kasi ito may order ito, hindi ito pwede natin kainin. Tama po. Papagalitan tayo. Oo nga po, nga po. Kung walang makukuha, walang makakain. Teka, survival of the fittest ba to? Ito, sir. Ito, chinelas ko. Pag galing siya sa bagong harvest, nakadikit-dikit siya lahat. Yan. Kaya pagdating doon sa tapos harvest ay tatanggalin namin isa-isa at dudukot lang siya sa ilalim kasi maputik siya. Pero pag tiningnan mo ito sa ilalim, nakabaon ito sa putik. Ngayon, pag nakita mo siyang ganito, ay pipiliin mo lang itong mga malalaki at saka itong maliliit, iwan mo ulit dito kasi malalaki pa yan. Kailangan na ang kamay mo mabilis dumukot. Pag hindi ka magaling sumalat, kunti lang masasalat mo. Kailangan ang kamay mo sa lalim ng putik pag ganon. Pag ganon? Paikutin mo para masalat mo yung mga nandoon. Sabi nga ng isang chef, the most delicious food is the one cooked the simplest way. Ang mga talaba na inani namin ni Mang Dodoy, nilinis lang, tapos diniretso na sa ihaw. Yep, ihaw lang at walang kahit na anong arte. Malalaman mo siya na luto na siya kasi kusa siyang bumubuka tulad nito. Pag inamoy mo ay talagang mabango. For the first time on TV, ako pa lang daw ang unang makakatikim ng tagnipis. Ito ngayon, kukunin mo siya, itong kabila, pag wala kang kutsara, iganon mo lang siya. Yon. Tapos may man siya ito, may handle. May handle? May handle siya, may kusang handle siya. Opo. Yan. Tapos kainin mo na siya. Ganon. May sariling tinidor, may sariling plato. Yes, may sariling tinidor, may sarili siyang plato. Diba? Masarap. Masarap. Diba? Masarap. Tamis. Matamis, kasi buhay. Galing. Sa ibang lugar mayroon pero maliliit. Pwede bang hawakan ko na lang? Pwede rin hawakan yan, sir. Mo sa suka. Sausaw ko na lang sa suka. Yan, gano'n. Diretso na siya ng kain. Yan. Diba? Iba ang lasa. Sarap. Medyo maalat-alat na manamis-namis. Kasi malinis nga ang tubig. Alam mo, sa totoo lang, hindi po ako kumakain ng oyster. Tanungin niyo po sa kanila, hindi po ako kumakain. Pero ngayon lang po ako naging komportable dahil masarap. Sa Pampang meron ding happening at ang tirang fresh catch of the day, hindi pwedeng itapon. Dahil ginagawa nila itong danggit. Parang ang dali lang ah. Wawa naman.
small-time business ng ibang locals sa baybayin ng Sibugay, pupunta naman tayo sa ipil na kapitolyo ng Sibugay. Here, there is absolutely nothing fishy. Dahil ang bida, lahat porky! Ito ang pride ng Sibugay, ang lechong maalat. Pinaghalo-halo ang lahat ng spices. Tapos, pinapasok ang lahat ng ito sa loob ng baboy. Siyempre, tinatahi ang tiyan para hindi lumabas ang stuffing o laman. Wala! Pwede nang ihawin. Kasi po nakita ko dito sa lugar namin na yung mga taga-ipil, mahilig talaga sa lechon. Kaya sinubukan kong mag-open ng business na lechon at sa awa ng Diyos, medyo okay ang resulta. Pero di gaya ng tradisyonal na lechon na mapula, ang lechon maalat, golden brown. Itong lechon maalat, hindi namin hinahaluan ng soft drink. At pasadong-pasado sa crispiness. Tikman natin crispy. Tapos, sa loob na naman, pari-pareho lang yung lasa sa loob at saka sa labas. Medyo may alat-alat konti. Hindi naman masyadong maalat kasi, pero iba talaga ang taste. Batok goodness! Last 2017, mayroong Lechon Maalat Festival dito sa Ipil. Sa kabutihang palad kami po yung nanalo. Aba, kailangan matikman ko yan Alam ko hindi bagay na kumakain tayo ng lechon tapos nandito yung dagat. Pero ang connection talaga namin ay tubig alat, lechon maalat. Bakit maalat? Dahil as compared to the traditional na, pero yung common practice na ginagawa ng mga naglelechon na nagpapahid sila ng soft drinks, di ba? Sa balat. Yun yung nagbibigay ng kulay, pati konting tamis. Sila, naglalagay lang sila ng asin. Yun yung mas traditional actually. Teka, kinakain ko yung loob dapat kalabas kinakain ko. Ito. Hindi na siya masyadong malutong dahil kinain na talaga ng mga kasamahan ko kahapon. Buti nilang nagtira sila. But anyway, balat test. Ang dami rin namin natikman ng iba't ibang klaseng lechong baboy. And most of them are still delicious. I mean, kahit anong gawin mo naman kasi baboy yan Ha? Masarap. Bagong luto. Kahit ang lagyan mong herbs and spices, kuminsan nga, naglalagay sila ng manok para maging lechong manok. Diba? Herbs and spices sa loob ng lechon manok at nilalagay nila sa tiyan ng baboy. Lechon manok. Kaya, yun. Yung alat niya, saktong alat niya. Siguro pag mas bago pa yung luto nito, tapos yun, mas malutong, para sigurong lechon kawali, alam mo yung ganun siguro. Galing. Ulitin ko yung sinabi ko, yung pinakamasarap kasi na karne sa akin, baboy. Wala ka nang gagawin ba? Lagay ka na ng salt, yun na yun. That's it. Talagang baboy. Pero ang cute nila. Dito sa Zamboanga, Sibugay, ako'y namangha sa ganda ng lugar. Ako'y natuwa sa katahimikang nabibigay niyo sa mga biyero. Ako'y nabusog sa nakaka-happy tummy na mga pagkain. Ano bang kilo ng ganito dito? At higit sa lahat, ako'y naantig sa pagmamahal ng mga lokal sa iyong natatanging lugar.